Sa baybayin ng Quezon, may isang bayan na ang pangalan ay hindi hango sa santo o mananakop, kundi sa isang babae, si Ate Monang, ang kinikilalang pinagmulan ng Atimonan. Noong unang panahon, kasama ang kanyang kapatid at ang ilang pamilya, naglakbay siya upang magtatag ng bagong tahanan. At nang tanungin ng mga Kastila kung ano ang pangalan ng lugar, iisa ang sagot ng mga tao, kay Ate Monang. Mula sa simpleng tawag, ipinanganak ang pangalang Atimonan, isang bayan na nagmula sa tapang, talino at pangunguna ng isang babae. Isang kwentong buhay hanggang ngayon, sa dagat, sa hangin at sa puso ng mga Atimonanin. At mula sa pinagmulan ng ating bayan, dumako tayo sa tahanan ng mga kwentong patuloy na iniingatan. At sa paglipas ng mga taon, hindi lamang pangalan ang iniwan sa atin ni Ating Mona, kundi ang kultura, alaala at kasaysayan na patuloy na isinusulat ng mga Atimonan. Sa puso ng bayan matatagpuan ang Atimonan Municipal Library Museo, isang tahanan ng kaalaman at kwentong nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Dito natin muling nabubuksan ang pahina ng kasaysayan at natatagpuan ang Atimonan sa bawat salita, larawan at gunita. At sa pagtakot ng isang kasaysayan, isa namang istruktural higit 3 siglo na ang nagpatatag ng pananampalataya ng bayan. Sa puso ng bayan ni Ate Monang, tumindig ang isang simbahan, hindi lamang tahanan ng panalangin, kundi buhay na tala ng pananampalataya at muling pagbangon. Noong taong 1640 po, ang unang simbahan sa bayan ng Atimonan ay sinunog ng mga Dutch. Muling itinayo, ngunit muling nasunog. Hanggang sa wakas, mula taong 1687 hanggang 1070, itinindig ang istrukturang nakikita natin ngayon. Mula noon hanggang ngayon, sunog, lindol, digmaan, lahat ay hinarap nito. At tulad ng bayan, muli at muli itong bumangon. Noong 1939, kinilala ito bilang makasaysayang pook, patunay ng malalim na kasaysayan ng mga Atimonanin. Tulad ni Jose Maria Escriba, ang kabanalan ay matatagpuan sa pang-araw-araw, sa trabaho o maging sa pamilya, at panghuli ay sa kabutihan. Sa altar, naroon ang ating Inang Maria. Tuwing Agosto 22, ipinagdiriwang ang kanyang koronasyon, paalaala ng gabay ng kalangitan. Sa likod ng pananampalatayang ito, may isang bantay na tumindig, bantay ng dalampasigan. At sa dalampasigan ng Atimonan, Quezon, sa Barangay Zone 1 Poblasyon, nakatayo ang isang tahimik na bantay, ang Iskong Bantay Watchtower. Itinayo ito noong 1752 bilang bahagi ng 7 bantayan ng bayan, proteksyon laban sa paglusob ng mga pirata. Hindi lamang bato ang tore, ito ay isang sagisay na katatagan, patunay na ang Atimonan ay nananatiling matatag sa kabila ng unos. At kung may bantay na gawa ng tao sa karagatan, meron ding alamat na matagal nang nakatanaw sa dalampasigan. Sa tabing dagat ng Atimonan, sa Barangay Angeles, nakaupo ang isang sirena, simbolo ng alamat at pananalig. Ito ang sirena ng Atimonan, bantay dagat sa mga kwento ng mga mangingisda. Ayon sa alamat, isang mangingisda ang naligtas ng isang sirena sa gitna ng bagyo. At mula noon, naging bahagi na ito ng kwentong bayan. At habang tumatagal ang mga alamat, may isa namang bakas ng kasaysayan na unti-unting nilalamon ng panahon.
Dito sa baybayin ng Barangay Lumutan sa Atimonan, Quezon, matatagpuan natin dito sa likuran ko ang isang lumang kalsada na itinayo pa noong dekada 1930s. Isa ito sa mga patunay kung gaano kagaling ang mga ehenyero sa panahon ng mga Amerikano. Ngunit ngayon, unti-unti itong nilalamon ng dagat. Ang bakal at batong kay tagal nagtaguyod, ngayon sinusuko sa panahon. Mula sa matibay na daan, ngayon gumuguho at unti-unting naglalaho. Isa ng mahalagang bahagi ng kaysaysayan ng kalsadang ito. Dati, ito ang pangunahing daanan patungong Atimonan at iba pang bayan. At kahit ito'y unti-unting naglalaho, ang mga alaala nito ay mananatiling bahagi na pamana ng ating bayan. Mula sa tapang ni Ate Monang hanggang sa makasaysayang simbahan na kinilala ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. At sa matatag na bantay na tore ng Iskong Bantay na kinilala ng National Commission for Culture and Arts, patuloy na tumitibok ang kwento ng bayan. Dito, bawat kanto ay kasaysayan. Bawat bato, bawat tore, bawat kwento ng alamat ay patunay na ang Atimonan ay hindi lamang lugar, kundi pamana ng mga ninunot mga kababayan. Ang museo at aklatan ay tahanan ng alaala at kaalaman. Simbahan ay siyang lakas ng pananampalataya. Ang Iskong Bantay, bantayog ng pag-iingat at tapang. Ang Serena, alamad na nagbibigay kulay sa dagat at bayan. Ang mga lumang daan sa lumutan at gabok, tulay ng kahapon at ngayon. At habang umiikot ang panahon, mananatili ang alaala na sa puso ng Atimonan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan. Isang bayang lumalakad sa hinaharap, dala ang tapang ni Ate Monang, ang bantayog ng Iskong Bantay, ang dasal at diwa ng pagkakaisa sa simbahan, ang kwento ng maalamat na dagat, at ang pusong hindi kailanman mapapawi.